district engineers that we have received reports of lavish lifestyles, and don't worry, you will get copies of this. And mga reports na rin ng mga nag-implement ng mga either ghost or substandard projects. Kasama na dito, initial pa lang to initial pa lang to, no? So let me read them to you. So, nagpadala kami ngayon ng mga iba't ibang show cause orders, no? May proseso tayong kailangan sundan dahil marami sa kanila ay mga civil service employees or officials and may kailangang proseso. No? So, ang unang step ng proseso, kamukha nung ginagawa natin dati din sa DOTR, sa mga tinanggal natin mga LPO, OTS, etc. May proseso ito. At simula pa lang ito. So makikita nyo dyan, yung mga show cause orders, bibigay ko sa inyo yung mga show cause orders na pinadala natin sa mga opisyalis na ito. Unang-una, Regional Director Gerard Opulencia ng NCR, reports of lavish lifestyle above their means. Kasama na to sa order ng ating Pangulo ng lifestyle checks. No? RD Danilo Villa ng Region 7. Again, lavish lifestyles ito. No? Lavish lifestyle ito. Former RD Gerald Pakanan ng 4B. Ito yung regional director na nag-implement nung in-inspect nating mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakita na naman natin na very substandard. So yan, pinadalan din natin siya ng show cause order. Si RD Kadafi Tanggol ng CAR. No? Ito din ay base na rin sa mga narinig natin at na-report sa atin ni Mayor Benji Magalong na na mga tinatamper na dokumento. So in the spirit of command responsibility, pinapadala na rin natin ng show cause order si Regional Director ng Cordillera Autonomous Region. Si Attorney Brandon Raya, ito, lavish lifestyle. Konektado to dun kay RD Danilo Villa ng Region 7. No, may mga report kami dito at later on maglalabas kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si RD Villa at si Attorney Raya, na maluluhong mga pamumuhay. No, meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane, no, para bumiyahe. No? So, kasama yan, no? Si District Engineer Isabelo Baleros. Ito ay former DE, former to, no, na natanggal na pala ito nung hindi na na-implement nung time ni Secretary Bonoan, no? Reports of substandard projects, no? And we have also received some reports dun sa Las Piñas, Muntinlupa ng pagtatamper ng mga dokumento. So, nagpadala din tayo ng show cause order dito. Si DE Almer Miranda ng Pampanga, yung pinuntahan namin ni Mayor Benji kahapon, no? For substandard projects. At yung DE ng La Union, no, dun sa Bawang, na rin-inspect namin ni Mayor Benji Magalong last week. At itong dalawang DE ng Quezon City, first and second, base dun sa binisita ng ICI last week, at report ni Mayor Joy Belmonte. So again, initial list pa lang ito, base sa nakuha nating mga reports at evidence na sinabmit sa atin ng iba't ibang sources. So we have sent official show cause orders dito sa mga opisyal na ito ng DPWH. Kasama na rin to dito sa ating top to bottom cleansing na ginagawa natin yan. So they are given, sorry, let me just tell you. We are giving them 5 days to
submit their written explanations of the reports that we have received against them. And later on, depending on the results of the investigation, appropriate administrative charges will be filed against them. And ito yung proseso kasi nakasaad sa civil service law natin, so kailangan tayong sumunod dyan. So, initial pa lang ito, nakita niyo yung kanilang mga pangalan at yung mga alleged violations nila, no? Iba mararangyang pamumuhay above their means, yung iba naman ay dahil sa substandard projects na nakita na natin at ng ICI, at yung iba din ay possible alleged tampering of documents sa kanilang mga areas. So, tuloy-tuloy ito. Sabi ko nga, pasensyahan tayo dito. No? Kung akalaan nila ng mga opisyales na hindi ko siseryosohin yung sinasabi ko from the very beginning, I hope this is proof that we are serious, that the President is serious about this. Okay? And we will spare nobody, top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. No? Kay Yusek Sayan, kay former Secretary, Yusek, ASEC, Direktor, RD, DE, kailangan umayos na itong institusyon na ito. And it starts with accountability. Kailangan managot. At hindi lang titigil sa administrative charges ito. Uulitin ko. Hindi lang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanumalyang proyekto, lahat yan mananagot at isasubmit natin lahat ito sa ICI. Okay? So, simula pa lang ito at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Okay, so ulitin ko. Sa mga kawanin ng DPWH, number 1, sumunod kayo sa dalawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron na kayong kopya ng orders na ito, isinapubliko na namin ito, kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganito din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So, sumunod na kayo ngayong pa lang. Kung meron kayong mga nagagaman tungkol sa mga proyekto sa iba't iba yung area, lumapit na kayo sa amin at magsalita na kayo. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza, et al. Na nung una, wala akong alam, at kumanta din pala after a few months. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa kayo, makakasuhan pa kayo. Ang suggestion ko sa inyong lahat, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo, ngayon pa lang. At kayo i-refer namin sa ICI para ang ICI na ang mag-question sa inyo, doon na kayo magsabi. Pero wag na kayong maghintay pa na umabot pa kayo dito. Masama pa kayo sa mga ganito. Kasi lahat ng mga to, i-refer na namin sa ICI. Aparte doon sa administrative charges na eventually mafa-file against them. So again, ulitin ko, kung may alam kayo, involved kayo in any way, ngayon pa lang, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo. Kasi doon at doon din tayo tutumbok, doon at doon din tayo dadating. Huwag na kayong lumabas na kayo ngayon. So, yun yung una. No?